Naibalita na nga po nitong nagdaang araw na isa si Ja Morant sa mga superstar na posibleng mailipat bago ang deadline dahil sa hindi nito pagkakasundo sa kanilang coaching staff. Hindi nga nito nagugustuhan ang trato sa kanya ng team matapos siya nitong suspindihin ng isang game dahil sa kanyang ugali. Sadyang medyo nanahimik lamang nga ang trade nito na matapos siyang magtamo ng injury. Pero di rin naman ibig sabihin na sigurado na siya sa kanyang kalagayan ngayon. In fact, matapos na maipanalo ng Memphis ang kanilang game laban sa Minnesota, agad na naman nga pong umingay at nabuhay sa social media ang trade niya. Nagagawa na rin naman ng Memphis na makakuha ng panalo nang wala ang tulong kanilang superstar. Kaya pinag-iisipan na ngayon ng Memphis ang posibilidad na pag-trade sa kanya bago ang deadline. Maghahanap na lamang sila ng bagong player na pwedeng maitandem kay Jaren Jackson Jr. Hindi rin naman ganun kaganda ang performance ni Morant sa nakalipas na laban kaya hindi talaga ito kawalan sa kanilang lineup. Samantala, dahil nga hirap na hirap ang Los Angeles Lakers na manalo laban sa mga contender, mismong si Luka Doncic na ang personal na kinausap ang front office na kailangan na nga po nilang kumuha ng bagong player na magpapalakas at magpapa-improve ng kanilang depensa. Para nga kay Luka, mas gusto nitong kunin ng Lakers ang kanyang dating kakampi sa Dallas Mavericks na si Daniel Gafford na available na rin naman sa trade market, which is ginagawa na ngayon ni Rob Pelinka. Ayon sa source, personal na kinausap muli ng Lakers ang Dallas Mavericks kung ano ang trade value ni Gafford sa isang trade. Para nga sa mga hindi nakakaalama, nag-average lamang si Gafford ngayong season ng 8 points per game at 6.4 rebounds a game, pero inaasahan na mas tataas pa ito kung sakaling makuha siya ng Lakers at makasama muli si Luka Doncic. Hindi na rin naman maikakaila na solido ang chemistry nilang dalawa kaya posibleng magkaroon pa siya ng malaking impact kumpara kay DeAndre Ayton. Sa kabilang banda, ikinagulat nga ng mga fans ng Los Angeles Clippers ang lumabas na balita kanina na pumayag na ang front office nila sa ginawang trade request ni James Harden. Ito ang mismong dahilan bakit hindi siya naglaro sa last 2 games. Maging si Kawhi Leonard, inamin na bigla siya sa naging desisyon ng kanyang superstar teammate. Kaya isang malaking katanungan ngayon, ano nga ba ang tunay na rason sa likod ng pag-request ni James Harden ng trade? Ayon sa isang insider, hindi nga daw nagustuhan ni Harden ang balak ng Clippers na bigyan siya ng mas mababang kontrata. Dahil nga nagtitipid ang Clippers sa cap space at bayarin, pinilit nga siya ng team kumuha ng mas mababang kontrata, which is ayaw na rin naman niyang gawin. Maliban dyan, since patanda na rin naman ito, mas magiging desperado siya sa pagkuha ng bagong kontrata. Dahil nga maagang pagbagsak ng Clippers sa West, naniniwala siya wala silang pag-asa pa na magkampiyon. Kaya mas gugustuhin nga nitong pumunta sa isang contender na magbibigay sa kanya ng oportunidad na magkampiyon.